Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Udaipur, Rajasthan. Ang Udaipur ay dating capital ng Mewar Kingdom. Isa itong syudad sa Western Indian state of Rajasthan. Sa lugar na ito matatagpuan ang nagagandahang palace residences, ang iconic na City Palace, Lake Pichola at mga nagagandahang peacock mosaics. Maraming mga royal palaces sa kasalukuyan ang kinonvert na into a hotel na siya din namang dinarayo ng mga turista. Pinangalanan ng isang magazine ang Udaipur bilang the best city in the world. Sa lugar na ito naninirahan si Rahul Meena at Sonu Kunwar. Si Rahul Meena ay isang guro na nakatira sa village ng Gugunda, Udaipur. May asawa at mga anak na ito, ngunit taong 2022 ay naging magulo ang pagsasama nilang mag-asawa. Marami silang hindi napapagkasunduan na palaging nauuwi sa pag-aaway at pagsasakitan. Dahil patong-patong na ang problema, nagdesisyon si Rahul na puntahan ang isang sikat na tantric sa kanilang lugar upang humingi ng gabay. Ang tantric o Vajrayana ay leader ng isang cult sciences na nagpapalaganap ng Buddhist tantras gamit ang mga mantras, dharanis, mudras, mandalas o mga agimat at anting-anting. Si Balish Kumar ang leader ng kultong ito at 8 taon nang naninirahan sa Gugunda. Maganda ang reputasyon ni Balish sa kanilang lugar dahil marami na itong himalang na ipakita sa mga tao. Sinusunod din ng mga tao lahat ng kanyang payo dahil karamihan sa mga ito ay nagkakatotoo. Dinadayo din siya ng mga taong may pinagdadaanan sa buhay o mga taong may sakit upang magpagawa ng mga anting-anting. Nagpe-perform din si Balish ng mga ritual na sinasabing nakabubura ng lahat ng problema ng kanyang mga tagasunod. Maraming tagapaniwala at tagasunod si Balish dahil sa kanyang supernatural knowledge. Nakatira ito sa isang temple kung saan pumupunta ang mga tao upang magdasal. Katulad ng nabanggit kanina, pinuntahan ni Rahul si Balish sa pag-asang magagawa nito ng paraan ang marital issues nilang mag-asawa. Sinubukan lamang niya noong una hanggang nagpatuloy na ang pagpunta ni Rahul sa templo. Ngunit sa halip na solusyon sa kanyang problema ang kanyang mahanap, nakilala niya sa templo ang babaeng si Sonu Kunwar. Si Sonu ay isa sa mga loyal followers ni Balish at katulad ni Rahul, marami din itong problema sa kanyang asawa. Sa unang pagkikita pa lamang, agad na nahulog ang dalawa sa isa't isa. Dahil pareho sila ng sitwasyon at pinagdadaanan, tila naging sandalan nila ang isa't isa. Naging tagpuan nila ang templo kung saan namamalagi si Balish. Dahil nahuhulog na si Rahul kay Sonu, nawala na rin ito ng amor na ayusin ang gusot sa pagitan nilang mag-asawa. Palagi silang nag-aaway at lalong naging bayolente itong si Rahul. Sobrang lungkot ng asawa ni Rahul dahil gusto niyang maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Dito naisip ng asawa ni Rahul na baka kailangan niya ding sumanib sa kulto. Maaaring mas magiging epektibo at mas magiging maayos ang kanilang pagsasama kung dalawa na silang mag-asawa na sasamba sa kanilang Diyos. Napansin naman ng tantric na si Balish na tila nagiging masyado ng malapit si Rahul at Sonu na hindi naman ito nagustuhan. Alam ni Balish na pareho silang may asawa at tila nabababoy ang kanyang templo sa ginagawa ng dalawa. Kaya't hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Nang dumating ang asawa ni Rahul, sinabi nito sa babae kung ano ang namamagitan sa kanyang asawa at kay Sonu. Galit na galit ang asawa ni Rahul nang marinig niya ang sinabi ng tantric. Kaya pala ito nanlalamig sa kanya ay dahil may iba nang nagpapainit dito. Sinugod niya ang kanyang asawa na nauwi sa matinding pagbabangayan at sakitan. Ngunit hindi pa rin niya napigil na makipagkita ang kanyang asawa sa kanyang kabit.
Nalaman naman ni Rahul at Sonu na si Balesh ang nagsumbong sa kanila sa kanyang misis kaya't sinugod nila ang kanilang pinuno. Sa sobrang galit, tinakot ng dalawa si Balesh na gagawa nila ito ng issue para maubos lahat ng mga taga-suporta nito sa village. Noong una ay hindi nito masyadong ininda ang mga banta ni na Rahul at Sonu dahil alam niyang malalim na ang pundasyon na nabuo niya sa kanilang lugar. Marami siyang natulungan sa lugar na iyon kaya alam niyang hindi maniniwala ang mga tao sa mga sasabihin ng dalawa. Dito na ipinangalat ni na Rahul at Sonu sa buong village ang mga chismis tungkol kay Balesh at tumagal ang pangtutorture na ito ng halos 5 buwan. Inakusahan nila ng pangmumolestya at panghahalay ang tantric. Dahil masyadong malala ang mga akusasyon ni na Rahul at Sonu kay Balesh, unti-unting naubos ang mga taong pumupunta sa templo, na parang pinaniniwalaan nga ng mga tao ang mga chismis tungkol sa kanya. Unti-unting naramdaman ni Balesh ang impact ng mga paratang sa kanya ni na Rahul at Sonu. Hindi niya maaaring baliwalain lahat ng pangtutuyan ng dalawa dahil sa isip niya ay wala siyang ginawang masama. Parehas na may asawa itong sina Rahul at Sonu at hindi niya nagustuhan na doon sila nagtatagpo sa kanyang templo. Ilang beses niyang kinausap ang dalawa, pinaalalahanan, ngunit hindi naman siya pinapakinggan ng mga ito kaya't ipinaalam niya sa pamilya ni na Rahul at Sonu ang namamagitan sa kanila. Sa isip niya ay wala siyang ginawang masama. Dito na nagdesisyon si Balesh na panahon na upang tapusin ang dalawa. Halos araw-araw gumagawa ng mga anting-anting si Balesh. Gumagamit ito ng super glue upang pagdikitin ang mga parte ng anting-anting. Sa tuwing gagamit siya ng glue ay madalas nagdidikit ang kanyang mga daliri at hirap siyang tanggalin ang glue sa kanyang kamay. Dito na nabuo ang maitim na plano ni Balesh. Gagamitin niya ang super glue upang mahuli sa akto ang dalawa at hindi sila makagalaw. Bumili si Balesh ng kutsilyo at hinasa niya ito ng kasing talim ng katana. Araw-araw din siyang bumibili ng 1 o 2 sachet ng super glue at saka isinasalin sa isang malaking bote. Ginawa niya ito upang walang magsuspetsa sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, nakaipon si Balesh ng 50 sachets ng super glue. Alam ng mga tao doon na bumibili siya ng glue dahil ginagamit niya ang mga iyon sa paggawa ng anting-anting. Ayaw naman niyang bumili ng marami dahil baka paghinalaan siya ng mga tao. Pinanood din ni Balesh lahat ng episodes ng 2015 crime thriller series na Drisbyam upang gayahin ang taktik ng bida kung paano gagawa ng perpektong alibay. Kumpleto na ang plano, kaya't panahon na upang isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Tinawagan niya sina Rahul at Sonu at inimbitahan na pumunta sa templo upang makapag-usap sila at para maayos nila ang gusot sa pagitan nilang tatlo. Nangako si Balesh na hindi ito gagawa ng kahit na anong ikagagalit ng dalawa. Napapayag naman ni Balesh sina Rahul at Sonu at pumunta ang dalawa sa templo at nag-usap silang tatlo. Pinayuhan ni Balesh ang dalawa na tapusin na ang kanilang relasyon at mag-focus na lamang sa kani-kanilang pamilya dahil iyon ang nararapat. Nangako si Balesh na mag-aalay siya ng orasyon at ritual para sa kanilang dalawa upang mapagtagumpayan nila ang hamon na iyon sa kanilang buhay na sinang-ayunan naman ni Rahul at Sonu. Dumaan ang ilang araw, muling tinawag ni Balesh ang dalawa. Nakikipagkita ito muli upang isagawa ang ritual. Inutusan niya ang dalawa na pumunta sa Sukarya Circle na sentro ng village ng gabi ng November 15th. Nang makarating sa lugar, na-realize ni Rahul at Sonu na napakaraming tao doon at hindi makakabuti kung may makakakita na magkasama sila. Maliit lamang ang komunidad nila at natatakot sila na baka makita sila ng kanilang mga kakilala. Lahat ng mga nangyayari na mga oras na iyon ay naaayon sa plano ni Balesh. Dito na sinuhestyon ni Rahul na lumipat sila sa masukal na parte ng Kalibavadi Forest upang isagawa ang ritual.
Nang makarating sa gubat, sinimulan ni Balesh ang ritual at inutusan ang dalawa na huwag nang magkita. Sa ritual na iyon, dasal ni Balesh na sana'y mapaglabanan ni Rahul at Sonu ang tukso at huwag nang malihis ng landas. Dahil iyon na nga ang huling beses na magkikita si Rahul at Sonu, nakiusap ang dalawa kay Balesh na bigyan sila ng privacy. Parte din ng ritual ang huling beses nilang pagtatalik at naaayon din ito sa plano ni Balesh. Tumalima naman ang tantric at nagpanggap na papalayo na sa lugar. Ngunit ang totoo ay nagtago lamang ito malapit sa lugar kung saan naroroon ang dalawa. Nang masigurong wala na si Balesh sa lugar, sinimulan na ni Rahul at Sonu ang kanilang huling pagtatalik. Isa-isang naglaglagan ang mga damit nila sa lupa. Iyon na ang huli nilang pagkikita kaya't wala silang sasayangin pang oras. Nang magkadikit na ang kanilang katawan at nasa loob na ni Sonu si Rahul, biglang sumulpot si Balesh sa tabi nila at binuhusan sila ng superglue. Isang malaking bote ng superglue ang ibinuhos ni Balesh kina Rahul at Sonu. Binuhusan ni Balesh ang katawan ng dalawa pati na rin ang maselang parte ng katawan ni Rahul at Sonu. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya't hindi na nakagalaw pa ang dalawa. Hindi na rin nila nagawang maglayo dahil masyadong madikit ang superglue. Sa puntong ito, naghuhumiyaw na ang dalawa sa sakit dahil bawat galaw nila ay tila nahahalit ang kanilang balat. Nang masiguro ni Balesh na hindi na makakagalaw pa ang mga ito, dito na inilabas ng tantric ang dala niyang kutsilyo. Pinagsasaksak ni Balesh ang dalawa. Sa dibdib, sa likod, sa lieg at kung saan mang parte na kanyang mahagi. Nagpupumiglas ang dalawa ngunit talagang napakadikit ng superglue at sa halip ay mas lalo pa itong nakadagdag sa kanilang physical trauma. Tinarget din ni Balesh ang maselang bahagi ni Rahul at Sonu. Halos maputol ang ari ni Rahul habang ang maselang bahagi naman ni Sonu ay punong-puno din ng saksak. Hindi pa naging masaya si Balesh sa kanyang nakikita. Masyadong matindi ang galit nito sa dalawa. Hinira ng mga ito ang kanyang imahe na binuo niya ng mahigit 8 taon. Dito na kumuha ng malaking bato si Balesh at saka pinaghahampas ang mukha ni Sonu at Rahul. Basag na basag at halos mag-flat na ang mukha ng dalawa nang makontento si Balesh. Sinadya niya iyon para mahirapan ang mga pulis na matukoy ang kanilang pagkakakilanlan kung sakaling matagpuan ang kanilang mga labi sa kakahuyan. Nang masigurong wala ng buhay ang dalawa, dali-dali nang umalis si Balesh sa kakahuyan. Lumipas naman ang ilang araw, November 18, 2022, nakarating na nga sa mga pulis ang insidente. Nakita ng mga taga doon ang dalawang labi na magkadikit sa gubat. Puno ng tama ng saksak at halos hindi na makilala. Mabilis namang nakarating ang mga otoridad sa lugar at pagdating nila doon ay napakaraming tao ang nakikiusyoso kaya't nahirapan pa ang mga pulis na makapasok. Base sa estado ng mga labi, ang nangyari sa dalawang biktima ay mabusising pinagplanuhan ng salarin. Mapapansin sa mga labi na puno ng saksak ang kanilang mga katawan, basag ang mga buto at ang mga balat nila ay tila natutuklap na. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, na-identify nila na ang mga labing natagpuan sa kagubatan ay sina Rahul Meena at Sonu Kunwar. Noong una ay inakala ng mga pulis na isa itong kaso ng honor killing, ngunit kalaunan ay binasura nila ang isiping ito nang ma-identify nila na galing sa magkaibang caste sina Rahul at Sonu. Halos 200 tao ang inimbitahan ng mga pulis para sa isang maigsing interview. Ngunit sa kasamaang palad, walang makapagsabi kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng iyon sa dalawa. Nahirapan ang mga pulis na matukoy ang sospek dahil ininspeksyon munang maigi ni Balesh ang lugar at iniwasan itong dumaan sa mga lugar na may naka-install na CCTV. Nang araw ng insidente, bago makipagkita kina Rahul at Sonu, dumaan muna si Balesh sa bahay ng isa sa kanyang mga tagasunod. Dinalaw niya ang mga ito upang batiin ang happy birthday ang anak nito at upang dalhin din ang kanyang regalo. Pagkatapos doon ay dumaan ito sa isa pang bahay ng kanyang taga-suporta. Alam ni Balesh na may isang CCTV na naka-install sa isa sa mga bahay na kanyang dadaanan kaya't binagalan niya pa ang kanyang paglakad nang tumapat siya sa CCTV.
Sinadya nitong dumaan doon para magkaroon siya ng alibay kung sakaling kukwestiyonin siya ng mga pulis. At ganoon nga ang nangyari. Mataas ang tingin ng mga tao kay Balesh sa lugar na iyon, walang ebidensya, wala ding kahit na sino na makapagbibigay ng testimonya sa mga pulis na may kinalaman siya sa kalunos-lunos na sinapit ni Rahul at Sonu. Akala ni Balesh ay matatakasan na niya ang batas. Ngunit mali siya ng inaakala. Muling bumalik ang mga pulis sa gubat kung saan natagpuan ang labi ni Rahul at Sonu. Base sa mga larawang kuha sa lugar ng insidente, maayos na nakatiklop ang mga damit ni Rahul at Sonu sa isang tabi. May natagpuan din ang mga ito na isa pang jacket sa di kalayuan na akala nila noong una ay pagmamayari ni Rahul. Namataan din ng mga pulis sa di kalayuan ang isang pares ng surgical gloves. Mapapansin sa guwantes na iyon na may mga natuyo ng super glue at parang may mga balat na nakadikit dito. Ipinadala ng otoridad ang gloves na iyon for forensic examination at dito na na-identify ng mga pulis na meron itong DNA ni Rahul, Sonu at pati na rin ng salarin. Napasakamay din ng mga pulis ang cellphone ni Rahul. In-access ng mga pulis ang call details nito at tinrace ang tower location ng bawat tawag na ginawa ni Rahul ng araw na iyon. Dahil sa impormasyong ito, na-identify ng mga pulis ang ruta kung saan dumaan ang tatlo papunta sa Kakahuyan. Tinrace ng mga pulis ang mga lugar na dinaanan ni Rahul at Sonu at isa-isang kinalap ang mga CCTV footages. May isang bahay pala na malapit sa bahay ni Sonu na mayroong hidden CCTV. Sa footage, makikita ang tatlong tao na papaalis sa lugar. Sakay ang mga ito sa isang motor. Lalaki ang nagdadrive, nasa gitna si Sonu habang si Rahul naman ay nakaangkas sa likod. Nang siyasating maigi ang footage, napansin ng mga pulis na ang jacket na nakita nilang nakalaglag sa kagubatan ay kaparehas ng jacket na suot ng lalaking nagmamaneho ng motor. Napansin din ng mga otoridad ang tila isang ahas na sticker na nakadikit sa motor na sinakyan ng tatlo ng araw na iyon. Mabilis na tumulak ang mga pulis upang hanapin ang motor na may sticker ng ahas. Nagpunta sila sa lugar kung saan nakatira si Sonu. Isa sa kanyang mga kapitbahay ang nakapagsabi na ang motor na iyon ay pagmamay-ari ng isang baiju o isang matanda na palaging nagpupunta sa kanilang lugar. Nagtanong-tanong pa ang mga pulis sa mga taga doon at lahat ng kanilang salaysay ay nakaturo sa tantric na si Balesh Kumar. Dito na opisyal na ipinatawag ng mga pulis si Balesh para sa isang interview. Nang dumating ito sa istasyon, napansin agad ng mga pulis ang pagkakahawig nito sa lalaking nakita nila sa footage. Nakumpirma din nila na sa kanya nga ang motor na may sticker ng ahas. Napansin din nila ang mga sugat nito at tila napunit ang balat nito sa kanyang kamay. Kumuha din sila ng DNA sample nito at nagtugma ang resulta sa DNA na natagpuan sa surgical gloves na nakita sa lugar ng insidente. Dahil dito, hindi na nakauwi pa sa kanyang templo si Balesh. Formal itong nakasuhan sa pagpaslang kay Rahul at Sonu. Habang nasa interrogation room, hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Balesh. Inamin nito ang kanyang nagawa at handa di umano siyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Nagawa lamang di umano niya iyon dahil sa tindi ng galit niya sa dalawa. May love triangle pa palang involved sa kasong ito dahil na-in-love din pala si Balesh kay Sonu. Ilang beses niyang inalok ng relasyon si Sonu, ngunit hindi ito pumayag. Sa halip ay ipinagpatuloy nito ang pakikipagrelasyon kay Rahul kahit na alam nito na meron din itong asawa. Dumagdag pa nga ang paninira ng mga ito sa kanyang reputasyon na labis naman niyang ikinagalit. Pinagsisisihan niya di umano ang kanyang nagawa at katulad ng nabanggit kanina, handa siyang pagbayaran ang kanyang pagkakasala. Sa kasalukuyan ay gumugulong pa din ang kasong ito sa India at nananatiling nasa kustudiya ng mga pulis ang tantric na si Balesh Kumar. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!